Chapter 332. Sa Posex Blanket Jokbal, Henam Branch, South Jola Province. Pumasok dito si Pixord at tinatanong nito na kung pwede ba siyang kumuha ng makakain. Posex Blanket Jokbal, Dungeon Maker. Former leader of Blood Carnival. Dahil Jokbal ang pangalan ng binibenta niya, Jokbal na lang ang ipapangalan natin sa kanya. Sinasabi ni Jokbal na syempre naman, welcome. Sinasabi ni Pixord na walang mga customer, pero lagi siyang nasa labas. Bigyan niya siya ng isang mangkok ng buckwheat noodles. Pixord Kingdom. Marquis of the Overgeared. President of the Korean Patriotic Association. Naiinis at sinasabi ni Jokbal na pumunta siya sa ospital kung may problema siya sa memorya. Ang lugar na ito ay pangunahing nakatuon sa mga delivery, at nananatili siya rito dahil mahalaga ang temperatura ng Jokbal. Sinasabi niya sa kanya sa bawat pagkakataon. Sawa na siyang magbigay ng parehong paliwanag, kaya tigilan niya na ang pagbiyahe ng malayo mula Seoul linggo-linggo. Napakabukod tangi ng kakayahan niyang gumawa ng dungeon. Paano naman siya hindi pupunta? Sigurado siyang magiging napakalakas ng Overgeared Kingdom kung sasali siya sa kanila. Napabuntong hininga si Jokbal at sinasabi nito na naparito siya para i-recruit siya, pero buckwheat noodles lang ang in-order niya sa isang Jokbal restaurant. Sinasabi ni Pixord na hindi niya gusto ang Jokbal. Ang katamtamang laki ng serving na hindi man lang sapat para sa isang tao ay nagkakahalaga ng mahigit 40,000 won. At malinaw na isa itong pagkaing walang pagmamalasakit sa kapwa-tao. Hindi pa ito kailanman bumagay sa kanya. Simula pa noong mga panahong mahirap siya. Naiinis na sinasabi ng Dungeon Master na si Jokbal na ang medium ay kasya sa 2 o 3 tao. Matako lang siya. Anong ibig niyang sabihin sa pagmamahal sa sangkatauhan? Seryoso ang target niyang i-recruit pagdating sa Jokbal, ngunit ang Overgeared Kingdom, hindi man lang siya mapuri. Sinasabi ni Pixord na para sa customer, kasing halaga ng lasa ang presyo, kaya hindi siya maaaring magsinungaling. Lalo na kapag seryoso ang kabilang tao sa pagluluto. Kaya naman, kapag nakikitungo siya sa taong labis niyang ninanais, mas mabuting maging tapat kaysa subukang makuha ang kanilang pabor. Namula ito at binabanggit nito ang pangalan ni Pixord, at sa isip-isip nito na kahit alam ng dakilang taong ito ang kanyang masamang nakaraan, nananatili siyang tapat. At sinasabi nito na sa tingin niya ba, ang katapatan ay parang isang uri ng cheat code. Batay sa business card na ibinigay niya sa kanya noon, siya ang pinuno ng isang makabayang samahan, di ba? At ganito ang presyo ng kanilang Jokbal kahit na mga lokal na sangkap lang ang ginagamit nila. Kung hindi niya ito kakainin, hindi siya tapat. Napangiti si Pixord at sinasabi nito na inaamin niyang mahalaga ang mga lokal na sangkap, ngunit tandaan niya ito. Malinaw niyang ipinaliwanag ang sitwasyon niya noong unang araw na dumating siya rito, di ba? Umiiyak na sinasabi nito na gumawa naman sila ng may mas mababang Scoville rating. Hindi naman dapat ganito katindi ang anghang ng pagkaing Koreano. Napangiti si Jokbal at sinasabi nito na kaya naman nakakaawa ang mga taong hindi kayang kumain ng maanghang. Satisfy notification. Isang bagong bayani ang nagbigay ng kapayapaan sa mga espiritu ng mga naunang bayani at nagbukas sa huling pintuan ng Bayan. Sinasabi ni Jokbal na may nangyari ba sa top-tier dungeon na yun na tanging ang mga player na may pinakamataas na ranggo lamang ang nakakaalam. Nakangiting sinasabi ni Pixord na may isang kahangahangang lalaki na gumagawa ng ingay dyan. Mukhang abot tanaw na sa wakas ang katapusan. Sa loob ng laro, sa Saharan Empire. Sinasabi ni Agnes na nagbukas na ang huling pintuan ng Bayan Archipelago. Gumagamit siya ng demonic power, kaya hindi angkop laban sa kanya ang kapangyarihan ni Alex, at nabigo siya sa ika-62 na isla. Iisa lang ang taong makakapag-clear nito. Walang iba kundi si Kraugle, wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay ito sa kanya ng maluwag sa loob. Imposibleng may makatapat kay Kraugle, na nakakuha ng Sword Saint, ang pinakamalakas na combat class.
Mas mabuti sana kung nilamon niya na ang lahat ng Death Knight ng mga naunang alamat, pero wala siyang dapat pagsisihan. Ang suporta ni Empress Marie, na determinadong gawing emperador ang kanyang anak, ay higit pa sa sapat. Buuin ang lakas upang labanan ang tatlong haligi ng imperyo. Ang gantimpala mula sa bagong quest na natanggap niya kay Empress Marie ay hindi hamak na mas mababa kaysa sa mga gantimpala sa Bayon. Mabuti pang tumakbo na siya habang kaya niya pa, Kraugle. Sa ibang lugar. May sumisigaw at tinatanong nito kung siya ang nakarating sa ika-66 na isla, di ba, Kraugle? Ito pala ang kalbo na si Alexander at sinasabi nito na dapat sana ay sila ang pinakamalalapit na magkakasama, pero palihim siyang pumunta roon. Nakakadismaya naman. Tinatanong ni Hao kay Alexander kung kailan pa siya naging ganito. Sinasabi ni Kraugle na pasensya na, kung bibiguin niya siya, pero hindi siya yun. Sa tingin niya, malamang si Grid yun. Naiinis na sinasabi ni Alexander na sinungaling. Si Grid. Magsalita naman siya ng may katuturan. Mas kapani-paniwala pa si Agnes. Nagtataka at sinasabi ni Hao na nahihirapan din siyang sumang-ayon. Totoong napatunayan na niya ang kanyang lakas, pero imposibleng hamanin niya ang Bayon, isang lugar na nakalaan lamang para sa mga pinakamahuhusay. At sa isip-isip ni Kraugle na hindi na kailangang magmadali. Level 259 pa lang siya ngayon, pero ilang beses na mas malakas siya kaysa noong siya pa ang White Swordsman. Higit sa lahat, naging Sword Saint siya nang hindi minamana ang husay ni Muller sa paggamit ng espada. Nanumpa siyang gagawa siya ng sarili niyang landas upang maging pinakamalakas, kahit pa walang tulong mula sa nakaraang henerasyon o kahit sa pagpunta sa Bayon. Ito ang sarili niyang landas bilang Sword Saint. Kaya nga siya napunta rito. May iba pang paraan upang i-advance ang kanyang klase, bukod sa pagmamana ng legacy ni Muller. Iyan ay ang pagtalo sa mga mandirigmang nakaabot sa pinakamataas na antas sa kani-kanilang larangan. Sinasabi ni Kraugle na naniniwala siyang makikita niya siya rito. Naglalakbay siya sa buong kontinente nang hindi nananatili sa iisang lugar. Ngunit sabi nila ay dumarating siya rito ng isang araw lamang tuwing 3 taon. Ang lugar na ito ay dating isang palasyong nagtataglay ng kagandahan ng dating Imperatress, ngunit ngayon ay mga guho na lamang ang natitira, at ito ay naging isang libingan. Ito ang libingan ni Ariet, ang Imperatress ng Seheran na namatay 6 na taon na ang nakalilipas. Kier Ines, ang pinakamahusay na spearman ng kontinente. Naparito siya upang humingi ng gabay sa kanya, na nakasilip na sa pinakadiwa ng sibat. Sinasabi ni Kier Ines na napapalibutan siya ng pinakamatinding enerhiya ng espada. May isang nakasilip na sa pinakadiwa ng sining ng espada, ang humihingi ng gabay. Inaamin niya bang mas nakahihigit ang sining ng sibat? Nagbigay-pugay si Kraugle at sinasabi nito na hindi. Anuman ang mas mahusay na sandata, narito siya upang matuto mula sa kanyang mga kasalukuyang kakulangan. Sa isip-isip nito na sa kasalukuyang antas niya, wala siyang tsansang manalo. Sa ngayon, sapat na ang makabuo ng koneksyon. Nakangiting sinasabi ni Kraugle na bilang kapalit ng aralin ngayon, tuturuan niya siya pagkalipas ng 3 taon. Sinasabi ni Kier Ines na sa kasalukuyan, sabi niya. Isa siyang batang isip at spoiled na brat na umaasa lang sa ultimate sword energy at sa mga pangarap para sa kinabukasan. Dahil bihira lang ang pagkakataong ito, dapat niya siyang bigyan ng isang bagay na sulit panoorin. Nagpakawala ng aura na hindi nakikita ang matanda, at nagtaka dito si Kraugle at napatingin ito sa kanyang tiyan, at bigla na lang ito tumalsik nang hindi niya namamalayan. Sinasabi ng system na napakatindi ng impact. Nabigo kang magdepensa ng perpekto. Nakatanggap ka ng 8,130 na pinsala. Sa isip-isip ni Kraugle na hindi niya ito naiwasan kahit pagamit ang kanyang super sensitivity. Gaya ng inaasahan, ang mga pinakamalakas na individual sa bawat larangan ay kinakailangan ding magtaglay ng kakayahang super sensitivity. Bumubulong at sinasabi ni Alexander na Hoy, number 3. Hindi ba nila siya dapat tulungan?
Gawin nilang 3 laban sa 1. Bumubulong at sinasabi ni Hao na kung mag-iingay lang siya at manggugulo, umalis na lang siya. Nakangiti sa isip ni Kraugle na hindi niya alam kung passive o active ito, pero ang mismong pagkakaroon nito ay naglalagay sa kanila sa isang antas na lubos na naiiba. Napakalawak ng mundo kaya hindi niya mapigil ang masiyahan dito. Kailangan niya ring harapin ang malawak na mundong yun sa labas, greed. Sa Overgeared Kingdom, may mga nag-uusap na mga marites at mga parites, at sinasabi nila na natanggap niya ba ang notifikasyon ng pagtugon sa kinakailangan? At batid ng isa na magtatanong pa lang sana siya. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? At sinasabi ng isa na ipinaliliwanag nila yan sa balita ngayon mismo. At batid ng isa na panoorin niya ang lahat at isa-summarize ito para sa kanya. Sa real world, ang Bayan Archipelago. Dati itong bulwagan ng mga alamat, ngunit dahil sa hindi malamang dahilan, ito ay nasira na ngayon. Isiniwalat ng media na isa itong napakahirap na dungeon kung saan maging ang mga ranker ay dumanas ng hindi mabilang na pagkatalo. At nang malapit ng masakop ang piitan, nagsimulang maghanap ang mundo sa mananakop nito. Ang mga kandidatong pinakamalamang na nabanggit ay sina Kraugle, Grade, Agnes, at Ares. Ang mga miyembrong may napakahuhusay na kagamitan lamang na nakakaalam na si Grade yun, ang nasa sabik. Ngunit kahit sila ay walang alam. Wala silang kam-alay-malay na ang kakaibang hanging nagmumula sa Bayan ay hindi matatapos bilang simpleng libangan lamang. Sa Bayan, sinasabi ng system na pumasok ka na sa ika-66 na isla. Pinupuri ka namin sa pag-abot sa yugtong ito. Pagkalooban ng kapayapaan ang huling natitirang bayani ng nakaraan. Sa isip-isip ni Greed na kung isa sa alang-alang na tinatawag nitong pagkakaloob ng kapayapaan, ang pagtalo sa Guardian. Tila tiyak na nagdurusa ang mga dating alamat na naging Death Knight. Sinasabi ni Greed na nga pala. Ang huling isla ay patag na patag. Walang matataguan at walang lupain na magagamit, kaya hindi siya makakagamit ng anumang mga pakana. Sinasabi ni Bram na si Madra ay kapwa isang genius strategist, at ang pinakamahusay na mandirigma. Kayang-kaya niyang pagharian ang anumang lupain gamit ang kanyang mga estratehiya, ngunit ang patag na kapatag ang walang mga sagabal o pabago-bagong salik ang pinakaangkop na lugar upang ipakita ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Napakunot naman ng mga mata si Greed at sinasabi nito na pwede bang tigilan niya na ang labis na pagpuri sa kanya. Pinaparamdam niya sa kanya na mas mababa siya. Dapat ay mahinahon niya siyang tinataas. Sa isip-isip ni Greed na sa totoo lang, mula nang makuha niya ang titulong king, sa unang pagkakataon, naipit na siya sa alang-alang sitwasyon noon, pero hindi niya pa kailanman nagamit ng lubos ang kapangyarihang ito. Gusto niyang labanan ang first night na yon, ngunit nakataya ang kapalaran ng Overgeared Kingdom. Pero iba ang hari na hindi pa natatalo. Siya ay kalaban na kaya niyang labanan ng nakatuon lamang sa gantimpala, nang walang anumang hadlang na pumipigil sa kanya. Bukod pa rito, napakahusay din itong paghahanda para sa ikatlong pambansang kompetisyon sa loob ng 3 buwan. Kung matalo niya ang huling halimaw na ito, sa wakas, mahihigitan na niya siya sa pambansang kompetisyon sa pagkakataong ito. Nagpakita na ang undefeated king. At nakangiti sa isip ni Greed na sobrang bilis ng tibok ng puso niya, Kraugle. Tuluyan na nagpakita ang undefeated king, at sa isip-isip ni Greed na isang sword. Dahil tinawag siyang Ultimate Warrior, akala niya ay marami siyang kayang gamiting sandata, pero iisa lang pala ang espada niya. Sinasabi ni Madra na ang unang panauhin sa loob ng 100 taon ay isang tao. Napaisip siya kung bakit hamina ang kapangyarihan niya matapos mamatay si Pagma. Mukhang matagal nang natapos ang pagsalakay ng mga dakilang demonyo sa mundo ng mga tao. Nagulat si Greed at sa isip-isip nito na nakakapagsalita siya. Narinig niyang maaaring may intelligence siya, pero ganito pala kalinaw ang kanyang pananalita. Tinatanong ni Madra na kung siya ba ang tumalo sa mga hilaw na hanggal na nagbabantay sa mga naunang isla.
Sa isip-isip ni Greed na itinuturing niya ang ibang mga alamat na parang mga hanggal na hilaw ang pag-iisip. Gaano ba talaga siya kalakas? Magpakumbaba muna sila. Sinasabi ni Greed na ipinagkaloob niya ang kapayapaan sa kanilang lahat maliban kay Lansteer. Sinasabi ni Madra na malamang na nanghina sila matapos mamatay si Pagma at maputol ang kanilang pinagkukunan ng kapangyarihan, kaya kasalanan iyon ni Pagma. Ngunit sa kabila nito, ang makarating sa lugar na ito gamit ang katawang tao. Tiyak na isa siyang alamat ng panahong ito. Sa isip-isip ni Greed na may hawak siyang espada ngunit wala siyang taglay na ultimate sword energy, at sa kabila ng pagtataglay ng kaluluwa ng isang half-breed na vampira, ang kapangyarihan niya sa mahika ay kasing liit lamang ng sa pulges. Gayunpaman, taglay niya ang dignidad ng isang hari. Tinatanong ni Madra kung ano siya. Tinawag siyang undefeated king dahil hindi siya kailanman natalo. Ano naman ang tawag sa kanya ng mundo? Sa isip-isip ni Greed na tawag sa kanya ay Yang Wu, Shin, Greed, ang tagapagmana ni Pagma. Marami siyang pangalang maaaring gamitin sa pagpapakilala sa kanyang sarili. Ngunit iisang pangalan lang ang dapat niyang gamitin dito. Sinasabi ni Greed na siya ang Overgeared King. Upang ipaliwanag ito, sa tingin niya ay nangangahulugan ito ng isang taong humahawak sa mga pambihirang kayamanan. Sinasabi ni Madra na naiintindihan niyang naging hari rin siya. Gayunpaman, tila simple lang ang kanyang kagamitan para sa isang taong gumagamit ng mga pambihirang kayamanan. Napakunot ang mga mata ni Greed at sa isip-isip nito na hindi ba't may naisip siyang katulad niyan mga 10 panel na ang nakalilipas. Sinasabi ni Madra na gayunpaman, makatwirang itago ang kanyang mga kakayahan bago ang laban. Ngunit kung siya ay kanyang kinukutya, magiging alikabok siya sa lupang ito nang walang pagkakataong magdahilan. Nagulat si Greed at sa isip-isip nito na nagbago ang atmosphere. Paparating na siya. Sinasabi ni Madra na ang kanyang layunin ay linisin ang Bayan Archipelago, na nawalan na ng layunin. Ang dahilan ng kanyang pag-iral bilang isang Death Knight ay upang itaboy ang mga nanghihimasok, kaya hindi maiiwasan ang labanang ito. Kung nais niyang linisin ang lugar na ito, kailangan niya siyang talunin. Ngunit hindi pa siya nakaranas ng pagkatalo, maging sa buhay o sa kamatayan. Kahit minsan ay hindi. Mabilis na nawala si Madra, at hindi namamalaya ni Greed na natama na pala ito ng ginawa nitong pag-atake. Sinasabi ng system na nakatanggap ka ng 11,200 na pinsala. Ang kanyang mga kakayahan ay minsan ang naging Death Knight siya, at muling bumaba nang mamatay si Pagma. Ang kasalukuyang Madra ay maaaring ituring na mahina kumpara noong siya ay nabubuhay pa. Ang tawag na ginawa nitong pag-atake kay Greed ay ang 100,000 Army Massacre Sword. Ngunit nanatiling hindi nagbabago ang kanyang lakas. Siya ang naging undefeated king dahil hindi siya natalo sa buhay, at sinuportahan niya ang Bayan dahil hindi siya kailanman natalo, kahit pa sa kamatayan. 40 hataw ng espada bawat segundo, mahigit doble ang bilis kaysa sa Link, hatiin ang katawan ng walang karanasang hari. Sinasabi ni Madra na hanggang mawalan ng pag-asa, at unawain. Hindi kailanman nagkaroon ng batas ng pagkatalo sa landas na kanyang tinatahak.